Itinuturing ng House Prosecution Panel na impeachable offense ang hindi pagsasapubliko ng Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dahil dito kumpiyansa ang prosekusyon na magpapatuloy ang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial. Si Sheila Natividad sa Sentro ng Balita Live. Sheila? Jules, bagamat walang ihaharap na testigo ang prosecution panel sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay magkakaroon naman ng oral arguments hinggil doon sa nilalaman ng Green BIR box na mga financial records nga ng Vice Presidente. Walang testigo dahil kung matatandaan, bago ang adjournment kahapon ay tinanggal na ng prosekusyon sa kanilang witness list si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Representative Isabel Zamora. This is because their testimonies would merely be corroborative, meaning dadagdagan lang naman nila yung testimonya ng ating dalawang witnesses na si Agent John Mark Calilong at si Attorney Jeremy Lotok. In the words of Attorney Kapunan, their testimonies would be unnecessary. Hinggil naman sa magiging oral arguments ngayong hapon, noon pa man ay nag-request na ng subpoena ang prosecution panel para rito dahil yung nilalaman nito na tax records at iba pang relevant documents ay maaaring makatulong sa paglilitis, partikular doon sa Article 2 na usapin ng umano'y unexplained wealth ni VP Sara at yung SALN niya umano na hindi tumutugma sa kanyang sinasahod bilang public official. Kanina natanong kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson at isa rin sa private prosecutors ng prosekusyon kung anong pwede nilang maipangsuporta sa Article 2 kung sakaling hindi payagan ng Senate's Impeachment Court na magamit yung bank at tax records ni VP Sara para sa magiging takbo nitong Article 2 sa trial. Pero paninindigan ni Tolosa. After all, purpose nito impeachment proceedings nito is to exact accountability. Nating katakutan yung paglatag ng ebidensya. Kung merong kakatakutan, siguro yung paghadlang sa ebidensya. Dagdag pa ng prosecution panel, doon pa lamang sa hindi pagsasapubliko ni VP Sara ng katotohanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa kanyang kabuuang serbisyo bilang isang public official ay maituturing ng impeachable offenses dahil nakaangkla umano ito sa konstitusyon. Kumpiyansa naman sila sa mga susunod pang testigo na ipepresenta nila sa witness stand. Hindi ba ang taong bayan karapatan nilang malaman base doon sa artikulo ng Unexplained Wealth kung saan nag-umpisa at paano nasabi ng prosecution na meron unexplained wealth kung walang point na oras kung saan tayo magsisimula? Jules, tinatayang may tig 15 minutes both ang prosecution panel at ang defense team para rito sa oral arguments. Hinggil nga dito sa Green BIR box na naglalaman ng financial records ni VP Sara. Ito ay para rin mapakinggan yung kani-kanilang panig. May oras din para sa rebuttal at maging sa pagkukwestiyon ng ating mga senator judges. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Jules. Maraming salamat, Sheila Natividad.